victim sa Katoliko. Di umano mga sangka, ayon po sa balita, na nagkakagulo daw po, nagkakaroon ng division at mayroon po mga bangayan ngayon na nangyayari sa Vatican. Well, medyo malalim po ito na usapin. Tingnan po natin. What's up guys? Magandang oras po sa inyong lahat. This is me once again, Sangkay Janjan. At maganda po yung pag-uusapan natin ngayon. Medyo malalim po ito mga sangkay na nagaganap sa Katoliko. Na mismo ako, nagulat po ako sa pangyayari na mayroon palang dibisyon na nagaganap, na di-divide po sila. At nakugulat din po ako mga sangkay na mayroon palang politics sa loob ng Catholic. So, hindi po natin sisiraan ng Katoliko. Kumbaga, titingnan lamang po natin dito ano ang nangyayari sa kanila. Since ang pinag-uusapan po natin dito is international updates, yung global news, okay? At isa po itong malaking usapin ngayon, mga sangkay daw, sa Vatican. Well, tingnan po natin kung anong problemang ito, mga sangkay. But before we start, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po. Sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito, mga sangkay, narating na po natin ang 1.18 million subscribers. Ayan po. Parang kailan lang, kahapon po, mga sangkay, 1.17 million subscribers po tayo. So right now, 1.18 million subscribers. So talagang paangat po tayo ng paangat. Wala po tayong magagawa dyan. Kapag subscribe, ano pang hinihintay mo? Gawin mo na. Click the subscribe down below, click the bell, and click all. At sa mga nanonood po sa Facebook, huwag nyo rin pong nalilimutan na i-follow ang ating Facebook page, okay? Ngayon ito, mga sangkay, tingnan po natin. Nai-issue kasi itong si Pope Francis sa mga decision making daw sa Catholic, yung religion nila, yung organization nila. Pope Francis versus American church leaders in a battle over religion. So itong si Pope Francis daw po at yung mga American priest, mga leader, mga sangkay. Ito po ay mga hindi basta-basta na mga leader din po ng Catholic na nasa Amerika. Nagbibigay po ng kanilang mga pambabatikos kay Pope Francis. Dahil nga po sa mga decision making. Kung ano mga decision making na contradict na daw po sa kanilang doctrine o standard nitong Catholic. Kasi itong si Pope Francis daw po ay mas nagiging open na i-unite ang lahat ng tao at sa kanyang ginagawa, mga sangkay daw, naaapakan nito yung kanilang doktrina, yung mayroon po ang Catholic na standard. Isa po sa nababatikos mga sangkay ay ito. Vatican gives conditional approval to blessings for same-sex couples. So, malaking usapin ito mga sangkay, diba? Pumutok po itong balitang to. At naging usap-usapan, sa mga balitaan, sa social media at marami pa pong iba na itong si Pope Francis daw po ay nagbigay ng approval ng blessing for same-sex couples. Bagamat mga sangkay, pinapaliwanag po dito na itong blessing daw po ay hindi po kahalintulad ng pag-aasawa. Okay? So ngayon mga sangkay, sobrang ang dami pong naging balitaktakan dito at marami pong mga naninindigan ng mga Catholic priest na dapat hindi daw po ito ginagawa ng Pope. Kasi ang nangyayari kasi sa administration daw po ngayon ni Pope Francis, gusto niyang unite lahat ng tao at magagawa lamang daw po yun mga sangkay kung papaboran ang lahat sa kanilang iniisip, sa kanilang mga kagustuhan. Like for example, itong same-sex marriage, which is nagkaroon po ng blessing not for marriage, but for, partnership. Pero parang ganun pa rin yun mga sangkay, kasi nagbigay ka ng blessing. Sakay dyan, hindi ganun yan. Ito ang senaryo dyan. Kaya ganyan ang blessing para sila magbago at taligtan ang kanilang ginagawa na para bumalik sa ating Panginoon. Itigil nila ang mga gawain na ganyan,
na maging partner, maging ano yun sila sa buhay nila, maging diretso sila. Ayan po ang pinaka ano niyan, layunin niyan na para maging maganda ang tinalakay ni Pope Francis na hindi na i-blessing sila at magsama kayo, hindi ganoon kasi alam mo kasalanan talaga is kasalanan na magagawa ka ng gano'n magkasama at meron kayong relasyon is kasalanan talaga yon. Pero kung ang ano diyan, ang senaryo diyan is mag-aano na yon, magbabalik loob, kumbaga magkakaroon siya ng peaceful sa kanyang sarili, magkakaroon siya ng ano, pag-iisip na maging diretso. Yun, ayun ang ano dyan. Kaya, kailangan talaga, meron tayong ano, kagaya ni Panginoon Kristo, yung mga masasama na ano, yung ano niya, para magbago. Pwede ba, mga ano, para magbago, kailangan ano yan, para sa pagbabago yan. Hindi yung para sabihin na katulad ng kasal, hindi ganun yan. Ang bless para kayo'y maging diretso na. Yun. No, ayon nga po dito, Pope Francis has approved a ruling allowing priests to bless unmarried and same-sex couples in a significant change of position for the Catholic Church. Inalaw daw po ni Pope Francis na i-bless itong mga mag-partner na hindi naman po kasal, mga sanggayan po, unmarried, and same-sex couples. Kasama na po dyan yung LGBTQ, mga sangkay. Ayon po dito. So, ngayon, itong mga actions daw po ni Pope Francis, naglalagay daw po sa kapahamakan o sa alanganin sa doktrina na mayroon po ang Catholic. Kasi yung Catholic, bagamat mga sangkay, may mga ano po sila dyan. Kumbaga, let's say, teaching na against po sa standard ng Bible. Like, for example, yung sa Ten Commandments na nakalagay po doon na pinagbabawal po ang pagsamba sa mga graven image or yan po yung mga gawa ng tao lamang, mga sangkay na mga bagay na Ayan po, sangkay dyan. Meron po talagang utos natin, commandments nga na gano'n ng kay Moises. Dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao ng panahon na yon, gumawa sila ng guntong goya at ayun nga, binigyan sila ng pagkakataon ng Diyos na mamili kung saan sila pipili, doon ba sa goya o kay Moises na para magbalik loob. Ganun po rin po yung mangyayari nung ano, sa panahon na sa ngayon, panahon niya yun, kailangan magbalik loob din po. Kaya nga po binibigyan sila ng pagkakataon para magbalik loob. Ngayon, sabi mo nga sabi mo nga yung sa bawal siyang sa revolta, pero nagpagawa rin ng Diyos ng numunang panahon na yung si Moises ni sa Panginoon dahil kasi nagkanda matay yung mga tao. Nagano siya ng ahas na na kanso. Sabi ng Panginoon, tumingin lang diyan at hindi na mamamatay. Ayun nga po, nangyari nga po 'yun. Kaya maraming pasalamat ng mga tao. Ayun din po, meron din po yung kagaya ng Art of the Covenant. Si Josue, lumuhod din po siya ron nung mga panahon na yun. No, nasa Ten Commandments po yan. Ngayon, isa po dyan, pinaninindigan po ng Katoliko na bawal po silang mag-bless sa mga, let's say, ito pong same-sex couples. Ngayon, mga sangkay, binabatikos daw po nito. Ito po, ipakita ko po sa inyo. Ayan po. Ito po yung mga opposition kasi. Ito si Pope Francis na paghigitnaan sa picture. So, ayon po dito, Pope Francis who insists on a merciful Catholic Church, open daw po to everyone a field hospital ready to bind up the wounds. So, talagang gusto ni Pope Francis na ma-unite lahat ng tao. Kaya nga lang, ang resulta naman dito mga sangkay, yung standard na mayroon daw po yung Catholic, nagkakaroon po ng damage. Ayon po sa unofficial leader ng opposition daw po, ito ginagulat ko pa. Kasi may opposition pala itong mga pari.
Nagulat din tayo dyan, mga sangge, kasi ang akala ko, halimbawa, may na-elect na, o may na Pope. Umupo na Pope. Ibig sabihin, lahat sila nagkakaisa. Pero dito, mga sangkay, may opposition pala. Ito, para po silang may politics din po talaga. Unofficial leader, ito daw pong unofficial leader ng opposition na si U.S. Cardinal Raymond Burke, one of the church legal experts and figure whose style and approach harken back to the church of a different era. At ang kanyang views daw po ay traditionalist. While itong si Pope Francis, okay? Tila baga mayroon po siyang action at ang kanyang prinsipyo daw, mga sangkay, tila baga nilalabag po neto ang tradisyon na mayroon ang Catholic. So ito po, mga sangkay, nagkakaroon po sila ngayon ng kaunting problema tungkol dyan dahil may nga bumabatikos po talaga. Sabi po dito, those who oppose Francis say they are deeply concerned. Ito sila daw po ay sobrang concerned about his openness to giving communion to divorced and remarried Catholics, along with his pastoral welcome to LGBTQ people. Diyan po sila nag-aalala, mga sangkay. Though may mga sabi pa nga po, mayroon pong mga iba pang aktibidad itong si Pope Francis. Okay? Nakagaya na lamang po ng sa climate change at marami pa pong iba, mga sangkay, na pagtulong sa mga tao. Kaya nga lang, mga sangkay, dito po siya nadadali kasi ito po ay standard daw po ng Catholic na church na naging open daw po itong ito nga po, naaprubahan po ito mula po sa Vatican. Allowing priests to bless unmarried and same-sex couples. So sabi po dito, sobrang concerned daw po sila at nag-aalala sila sa openness, sobrang pagiging open daw po ni Pope Francis sa communion ng divorce at remarried Catholics. Lalong-lalo na daw po yung kanyang pag-welcome sa LGBTQ people. So, yan po yung internal na nagaganap pakasangkay sa Catholic ngayon na ikinagulat lang po natin na may ganito pala sa loob, no? Ayun, marami tayong Catholic friends, no? At ito po yung sitwasyon daw ng organisasyon ng simbahang Katoliko na hindi po alam ito na marami.